Kakapasok lang sa wakas nagpasabog Bato de la Rosa at Kong Marcoleta. Just in, Cabaro, Traidor. Torre. Ayan, syempre, itong balitang matutunghayan natin ngayon ay nagbula kay Banat Kapanig TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Banat Kapanig TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre, ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na natin panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Banat Kapanig TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Ito ang breaking news ngayon. Matapos ang isinagawang tila mas salimot na paglusog at pinasok ng Philippine National Police ang compound ng Kingdom of Jesus Christ para hanapin at kubkugin ang nasabing 30 hectares property na pagmamayari ng Pastor Kibuloy at ang hindi pagsunod ng PNP matapos naglabas ng desisyon ang Regional Trial Court ng Davao. Sagip Party List Congressman Rodante Marcoleta, binasag na ang katotohanan at nagsalita na tila matapang na sinapol ang PNP, Tory Marbet at si Abalos. Gaano kaya ito katotoo mga kapanig? Ating alamin. Pero bago tayo magpatuloy mga kapanig, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng mga bagong videos na i-upload namin. At yun na nga mga kapanig. Sa kabila ng Temporary Protection Order TPO na ibigay ng Davao Regional Trial Court sa ipinasang right of amparo ni Kingdom of Jesus Christ Chief Legal Counsel Attorney Israeleto Torion, tumangging sumunod dito si Nicholas Torre III at nananatili pa rin ang libo-libong pulis sa loob ng Kingdom of Jesus Christ. Ayan nga ang nangyayari. Wala daw silang balak umalis dyan hanggat hindi nila nahuhuli si Pastor Kibuloy. Ayan, nasaan ka na, Pastor? Talagang gustong-gusto nilang mahuli si Pastor Kibuloy. Hook or by crook. Sabihin na naman ibang nagko-comment dyan, kinakampihan mo yung kriminal. Alam nyo mga katunay, diba? Hindi mo pa masasabing kriminal ang isang tao kung wala pang hindi pa napapatunayan na ganun, na napapatunayan na ganun talaga kung ano man yun. Diba? Ngayon kapag siya'y nahatulan na doon talaga, siguro. Diba? Pero hanggat ganyan pa parang hearsay pa lang yun. Pero alam ko, mga dating kaso niya yan. Sinasabi niya, just binalik lang ngayon. Ngayon, kung talagang may kasalanan si Pastor, syempre dapat niyang panagutan talaga yon. Pero kung wala siyang kasalanan at lalabas siyang inosente, aba, malaking problema ng ano yun. Diba? Pero sa panahon ngayon, maraming nagsasabi sa akin, nagkokomento, na malabo, no? Malabo na maabsuelto si Kibuloy ngayon, kung ngayon siya mahuhuli, 'di ba? Malabo. Pwede raw na talagang tuluyan talaga siya, makulong talaga siya o ano man ang gawin sa kanya na na ipahuli dun sa, 'di ba? Ipahuli, i-turn over sa ibang bansa o ano man. 'Di ba? Kasi nga syempre, alam niyo naman kalaban si Pastor Diba? Kung ngayon siya magpapahuli. Kaya nga sinasabi ko dati, kung meron silang magagarantya kay Pastor, siguradong lalabas yan. Pero ang tanong syempre, mapagkakatiwalaan ba naman yung panahon ngayon na alam natin nagkakaroon ng alitan yung dalawang panig? Alam nyo na yon mga katunay kung anong panig yung nagkakaroon ng alitan. Diba? Kung sakasakaling sumuko siya, mapapanigan ba siya? 'Di ba? Mapapanigan ba o sasang-ayon sa kanya? Pakikinggan ba ang mga katwiran niya? Papakinggan ba ang mga ebidensya niya na magpapatunay sa kanya na siya inosente o anuman? 'Di ba? Ganun 'yun 'Di ba? Parang nagdadalawang isip siya. Kaya hindi rin natin masisisi si Pastor kung bakit hindi siya nalabas. 'Di ba? Kasi para siyang lugi Lugi talaga siya. Dahil alam naman na dikit siya ng mga Duterte. Di pag lumabas siya para siya pinag-aagawan ng mga leon at tigre. Hindi totoo 'yan, nakaabang na sa kanya 'yan. 'Di ba? Hindi niya na alam kung ano magiging kapalaran niya
Once na siya ay nahuli ng mga yon o sumuko man siya, 'di ba? Ngayon, kung mahuhuli siya, di talagang hinaghilap talaga nila si pastor noon. Umabot na ito sa Senado dito matapang na binasag ni Senator Bato ang isinagawang pagkubkob ng PNP sa compound ng KOJC. Sa kanyang privilege speech sa Senado, pinuna ng dating PNP chief na ngayon ay Senator Donald Bato de la Rosa ang umano'y excessive force na ginamit ng Philippine National Police sa paglusob ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City nitong nakaraang long weekend. Naggamit ang arrest warrant laban kay Pastor Apollo Kibuloy at sa ilang kasamahan nito. Ayon kay De La Rosa, bilang dating PNP chief ay hindi pa niya na-encounter ang isang operasyon na pagpapatupad ng warrant of arrest ng mahigit sa 2,000 pulis. Ikinumpara pa ito ni De La Rosa sa pagpapatupad ng warrant of arrest noon ng PNP kay most wanted terrorist na Kifli Benher alias Marwan ng Mama Safano, Maguindanao. Oh, grabe, no? Parang parang si Marwan yung huhulihin. Sa 44, ilan lang yun. Hindi libo-libo yun, di ba? Hindi libo-libo yung mga staff na nagpunta doon. Di ba? Konti lang sila. Pero dyan, 2,000. Mantakin mo si pastor lang yung huhulihin mo. Siguro naiisip nila, nako, si pastor laging nagsasalita. No? Maguguna, kaya niyang gunawin ang mundo. Hindi, di ba? Baka natatakot sila. Baka mamaya iniisip ng mga kapulisan na nandiyan, baka may superpower si pastor. Di ba? Baka mamaya palabasin niya yung X-Men. Palabasin niya si Spider-Man, si Deadpool. Kasi naman, grabe, 2,000, sinasabi nga ng iba, pinagko-comment na, syempre, karapat, pulis sila niyo, dadakpin nila si pastor. Tapos, kailangan magdala sila ng armas. Kasi pulis sila. Syempre, magdadala nga naman sila ng armas kasi pulis sila. Tama naman yun. Pero yung naka-full battle gear ka ba? Para namang kasing exercise naman yun. Para namang huhulihin mo yung gumagawa ng bomba. Diba? Parang lulusob ka sa isang kampo. Yung kampo na, nakakatakot dyan sa KOJC, nandiyan dyan lahat ng mga high-powered gun. Pag tayo umano dyan, yari tayo. Kailangan maghanda tayo. Hindi, diba? Kaya, napupuna sila ng ganun. Mantakin mo, si pastor lang hulihin mo. Tapos si Marwan, iilan lang yung humuli kay Marwan. Tapos ito, 2,000. Pastor lang hulihin mo. Lakas si pastor, no? Baka daw kasi mamaya hawak ni pastor yung G.I. Joe. Grabe naman kasi. Patong sa ulo na $5 million kung saan 44 sub-troopers lamang ang i-deploy para ipatupad diba? ang warrant of arrest at lang. mahigit na 200 police officer na backup. Kasunod dito ay hindi naman mapigilan at Hindi, baka natatakot sila. Sabi, baka pagtulong-tulungan tayo ng mga taga Davao. Sabi daw kasi kay OJC nasa 8 million, no? Kahit nun, 8 million, kulang pa rin pag nagsama-sama yun. So, 2,000 lang kayo. Parang iniisip nyo naman kasi mga tagat kay OJC, mga terorista. Diba? Sobra naman kayong mag-isip kasi. Diba pwede ka naman mag-deploy, mga mangilan-ngilang mga pulis lang. Pumili ka ng mga magagaling talaga. Hindi mo naman kailangang magpadala ng ganyan karami. Pindot ko tuloy yun. Kaya tuloy kinukulang tayo ng pulis kung saan nyo dinadala. Nagbigay ng mga pahayag si Sagip Party List Congressman Rodante Ayun. Marcoleta. Ayon pa sa kanya ay hindi na naggagawa ng mga misyonaryo ang may kaugnayan sa kanilang paniniwala. Ngayong linggo ay ang ika-39th na anibersaryo ng pagkatatag ng KOJC, ngunit hindi magagamit ang KOJC Cathedral, ang karaniwang lugar para sa kanilang mga selebrasyon. Hanggang kailan umanubalap kubkubin ng kapulisan ang Kingdom of Jesus Christ. Ayun nga, wala talaga silang balak umalis dyan. Hindi talaga, puro lang tao. Wala talagang balak umalis. Kahit hanggang 6 na taon lang naman sila dyan, okay na yun. Kasi baka 6 na taon, magpalit na, di ba? So, syempre, mapapaalis na sila dyan. Syempre, parang iniisip nila, wala pa namang 6 na taon, dito tayo, sayang yung pabuya kung meron man.
Ay, nako, kasi kayo. Compound. I quote, nandyan nakikita ko pa rin ang mga Ayan. barikada. Kumaunti lang sila pero hindi nagkaroon ng inhibition. Ngayon nagkaroon ng interruption. Isang bagay na dapat makita iyan. Palagay ko sa tamang panahon. Siguro baka siya sa atin din yan dyan. Pero ngayon pa lang sinasabi natin sa aking palagay, merong paglabag kung ang pag-uusapan ay yung ginagawa at yung karapatan ng corporation. So, yung sekta nila KOJC na hindi nila nagagawa kung ano man yung mga kaugnayan sa kanilang paniniwala. End quote. Matapos nga lumabas ang balitang ito ay Ako talaga, bilib ako dyan kay Kong Marcoleta talaga, no? No, talagang wala siyang pinapanigan. Kumbaga, pumapanig siya kung sino ang tama, kung sino ang mali, kalaban niya. Ganon, binabatikos niya. Ganon siya, marunong siyang mag-isip. Kumbaga, hindi siya basta nagpapasilaw sa kung ano man. Hindi siya natatakot sa kung sino man ang pwede niyang makabangga. 'Di ba? Yun ang masarap na isang politiko. Ganon. Ganon. Ganon ang masarap iboto talaga. Yung maupo at magkaroon ng posisyon sa gobyerno. Yun talaga si Marcoleta. 'Di ba? Kaya nakakabilib siyang tao eh. umani agad ng samot-saring komento mula sa marami sa ating mga kababayan na kung saan ay marami nga sa kanila ngayon ang hindi napigilan ng kanilang sarili Ayan. na maglabas ng Yung kanilang pulso ng taong hinaing at bayan. komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, it's an overacting procedure of conducting Ayun yung arrest sinasabi warrant ko. wherein Pastor Kibuloy Oh. involved 5 others versus battalion forces. Here and mostly public official hiding their personal identity. Birong takip ang mukha, then no names plate hiding personal and secret why it's a violation of mandates to protect a lives property of the people paid to serve taxes of people. It's an violation to an ethical standard code of ethics pledged out by all police officers rendering services to serve and protect. Pupuntahin nyo sa General Tower na yan ay Torre pala sa West Philippine Sea. Doon niya pakita ang katapangan niya. God bless KOJC. Pang Wala daw pabuya dun eh. Baka dyan meron. Then, di ba, merong may pabuya may pabuya daw si Pastor. Nakapano natin, 10 million. Di ba, sayang yun. marsyalo na ang sistema nila sa pag-serve ng warrant unfair masyado. Samantalang maraming may warrant na di naman nila mahanap at di nila ginagamitan ng ganyan. Pini-personal nila ang halos lahat ng kaalyado ni dating PRRD. Torre Marbel about Yun ang nakikita doon. Talagang parang pinepersonal lahat ng kasama ni FPRRD. O kailangan mawala kayo sa tabi ni FPRRD, mawala kayo sa tabi ng mga Duterte dahil alam naman natin yan si Pastor, isa yan sa tumutulong kay FPRRD. 'Di ba? Kumbaga, syempre yung kingdom is sinasabi nga 'di ba napakarami niyan, almost 8 million ang mga tagasunod ng kingdom. 'Di ba? Kung yan ay boboto sa iyo at magiging solid sa iyo, isa ka na sa siguradong merong ganyan na talagang medyo patag-patag ka na ng konti. 'Di ba kung makukuha mo sila lahat? Kaya yun talaga yung na-stop, parang yun talaga yung na-stop yasin dun eh. 'Di ba yung ganun, yung suportang ganun. At syempre, pwede ding suportahan ni pastor o sa pinansyal o tulong, 'di ba? Kahabang kumakandidato yung kandidato nila. 'Di ba? Ganun. 'Di ba sabi tumutulong siya sige sa mga pagkain, 'di ba parang nag-aambag. 'Di ba? Kumbaga, yun ang napapansin na parang lahat ng mga malalakas na connection nyo kayong mga Duterte is tatanggalin namin yan para talagang wala kayong makuhanan ng kahit na anong pondo kapag tumakbo kayo. Pero kahit natanggalin nyo po yan, kahit nga yung mga vloggers, tanggalin nyo yung mga vloggers ng mga Duterte. Ako kasi reactionist ako eh. Sorry. Hindi, kahit tanggalin nyo sila, lahat, 'di ba? Hindi pa rin po mawawala 'yan. Dahil may mga taong bayan na sumusuporta sa mga Duterte. So ano po yung solusyon para mawala 'yon? Alangan namang gawin nyo palayasin nyo lahat ng taong sumusuporta sa mga Duterte dito sa Pilipinas. 'Di ba? Wala kayong magagawa. Kaya nga sinasabi ko, kahit tanggalan nyo siya ng suporta o tanggalan nyo ang mga Duterte ng mga tao na
tumutulong sa kanila o nagpapaganda ng kanilang pangalan o nagpapaano sa kanila, is wala pa rin kayong magagawa kung ang taong bayan ay naniniwala sa kanila, kung patuloy pa rin na sumusuporta. 'Di ba? Wala pa ring magbabago. O sabihin tulong na rin 'yon, tanggalin namin yung mga taong nagtatanggol sa mga Duterte para wala nang mabalitaan yung mga tao para ganyan. Hindi pa rin po yun. Kahit tanggalin nyo po yan, ang taong sumusuporta sa talagang sinusuportahan nila, kahit anong gawin nyo, kung talagang gusto nilang sumuporta, hindi mawawala yun at gagawa sila ng paraan para masuportahan nila yung taong gusto nilang suportahan. 'Di ba? Are not listening to nobody. Very frustrating watching their behavior. All I can say, that all the people Ayan. at the rally should march now to the palace. They don't even listen to this well-respected Marcoleta and Bato. Sige po sir, ibulgar natin lahat ng mga sabwata nila kasi puro bayad na po yan. Wala na talagang batas ang Pinas. Sila na ang impeach na po natin nang tumahimik ang bansa. Tama si BP Sara. All along ang pagpasok sa KOJC is overkill in my opinion. The way BP Sara answered us scrutinizing and attacking questions were all correct and she has the right to answer the way she wanted to be. Salamat kong Marcoleta at Senator Bato de la Rosa sa matapang niyong pagtulong sa mga kawawang mga tao sa Davao, lalo na sa mga miyembro ng KOJC. God bless, help those brave Ayan. warriors fight for true justice to our country. Praying for the safe and healthy always, mga brave warriors. God bless. Go, 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 Sir Kong. Pero kung si Kong Marcoleta is tatakbo to sa Senado, ang laki ng pag-asang mananalo to. 'Di ba? Malaking pag-asa na ngayong mananalo siya. Dahil ito yung kailangan natin mga katunay, yung katulad ni Kong Marcoleta. Mahirap humanap ng ganito. 'Di ba? Yung iba kasi parang matapang lang kapag kumakandidato, 'di ba? Pero kapag nakaupo na, wala na. Finish na. Diba? Yung kailangan natin is yung tao na kahit na nakaupo, kahit na talagang pinaglalaban yung tama at mali. Diba? Ganun yun. ni R. Marcoleta para sa katotohanan at pagtawid sa buloktot na pangmamaraan ni General Torre. Ayaw niyang igalang o irespeto ang kautusan na inilabas ng Regional Trial Court. Tinatapak-tapakan ang batas ng bayan natin. Ayon, at ating natunghayan ng video na nagmula kay Banat Kapanig TV. Ayan mga katunay, kayo anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.